Sabi ng lolo ko, first generation Chinese sa Philippines. He came to the Philippines in 1928, he was 9 years old. Sabi sabi nung tatay niya, punta kang Pilipinas kasi asensado yung Pilipinas. Pagka kumita ka na ng pera, magpadala ka ng pera dito sa China. Ngayon yung mga OFW sa China na nagtatrabaho. Diba? Umasenso yung China, ang Pilipinas hindi. Anong sabi nung lolo ko? No? I don't know what age he was. He put up Converse Philippines. He put up Equitable Bank. No? Co-founder of Equitable Bank, co-founder of Converse Philippines. Equitable Bank went on to become Equitable PCI, went on to become BDO. Okay, so co-founder yung lolo ko doon. Ano sabi ng lolo ko? Famous words from my lolo. Kaya mayaman ng inchik kasi tanga ang Pinoy. Di ba? First generation lolo ko kayo. First generation rin kayo. Mga Aita, tasaday pa lang, nandito na kayo Ba't di kayo umasenso? Pang ilang henerasyon na kayo rito? Sabi mo sa akin, sige, yung lolo at lola nyo galing Japan? Galing Espanya? Tama? If you tell me your 5 generation, 10 generation, di ba? Kung hindi ang ancestral nyo, hindi Spanish, hindi Japanese, hindi American, so that means Filipino kayo, katubo. Ibig sabihin, 300 years ago, nandito na yung ninuno nyo. Tama? So bakit ang mga 1 generation pa lang, bilyonaryo? Nagkalat ngayon yung Korean restaurant, di ba? Anli Samgyeopsal. Sino may-ari ng mga restaurant? Koreano. Sino empleyado? Pinoy. Pagka ang Pinoy nag-OFW sa Korea, ano yung amo? Koreano rin. So, nag-export tayo ng empleyado sa Korea. Tama? Sila nag-export ng negosyante papunta sa Pilipinas. Nakita na kayo ng Korean grocery? Gano'ng karami yung Filipino grocery sa Korea? Meron siguro, pero hindi natin nabalitaan. Pero nakakita na tayo ng Korean grocery. Diba? Nakita na tayong Korean restaurant. Nakakain na kayo sa Korean restaurant. So, walang patutunguhan ng Pilipinas. Kung yung pananaw ninyo, yung nalalaman nyo, sige, tuloy nyo lang yan. Wala kayong patutunguhan. Kung ang lolo't lola mo mahirap, empleyado sila. Nanay tatay mo mahirap, empleyado sila. Kayo, mahirap, empleyado rin kayo. Tapos yung mga anak ninyo, yan din yung ituturo ninyo. Yung pananaw niyo, itutuloy nyo. Yung mga anak nyo, empleyado lang din. Yung mga apo nyo, empleyado lang din. Sa sarili namin bahay, kitang-kita, di ba? Ilang henerasyon na, yung yaya ko, when I was 3 years old, yung yaya ko, kasi kapatid nung driver ng tatay ko. Okay? Kapatid nung driver ng tatay ko sa kumpanya niya, yung kapatid niya, naging yaya ko, 3 years old. So, yung yaya namin nandun hanggang so long. Kasi parang 10 years yung gap namin nung sister ko. Parang I think he stayed until graduate yata ng high school yung kapatid ko. So he was there with us for more than 20 years. Tapos, yung panganay niyang anak, naging family driver ng mga anak ko. Yung panganay niyang babae na anak, naging mayordoma sa bahay namin. Tapos, this happened before, nag-asawa yung yaya ko sa kayong driver namin. Umalis na sila ng bahay namin. They went to the province. Tapos hanggang, yun nga, yung dalawang anak nila, yung panganay, pangalawa, naging empleyado namin. Di ba? Yung mga ibang kapatid niya, pinag-aral pa nga ng nanay ko Noong nanganak yung ex-wife ko, panganay, bumalik ulit yung yaya ko para tulungan yung lola ko, para tulungan ako. So yung yaya ko, when I was 3 years old, naging yaya nung anak ko. First yaya nung anak ko, pero few days lang. Tapos nakakuha na kami ng yaya. But he was always there to guide, Kasi siya yung trusted ni nanay ko Okay? So, anong age gap namin nung anak ko? My son is right now 24 years old and I'm 54, 30 years. So parang nakita mo yon yung gap, 30 years bumalik ulit si yaya para dun sa anak ko. Okay? So, it's a country of employees. Now it's a country of employees abroad. Okay? So,
henehenerasyon yung problema eh. Walang solution. Pagka hindi babaguhin yung pananaw, walang talagang solusyon. No? Henehenerasyon yung mahirap. Samantalang yung mga banyaga na nagtayo ng negosyo dito, payaman ang payaman.